Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Nagtanong si Chen Fan kung mayroon ba itong pinatay na mga tao mula sa kanilang Chinese clan. Tugon ni Bai He mayroon dong isang elder na nagngangalang muli ang dinurog niya ng buhay hanggang sa maging abo gamit ang kanyang ability ni hindi man lang ito umigik. Kaya nirerespeto niya raw ang taong iyon dahil doon. Fine, tugon ni Chen Fan, kung ganun sa pagkakataong ito naman ang dudurugin niya hanggang sa maging abo, at ang abo nito ay gagamitin niya upang magbigay ng paggalang sa kanyang mga elders. Tugon ni Bai He, so sa tingin daw ba talaga nito kaya niya iyong gawin? Nag-clash ang dalawa, nagpalitan ng atake, nagkaroon ng pagsabog. Napasabi si Bai He sa kanyang isip na 10 galaw na lang ang kaya niyang gawin, mukhang kakailanganin raw pala nila ang buong puwersa ng Divine Army ng Dishen Mountain pati na ang mga elders, upang mapatay lang ang taong ito. Nagsummon ng cauldron si Chen Fan, inihagis patungo kay Bai He na siyang ikinagulantang nito hindi mapigil ang makapakawala ng desperadong sigaw. Tumama ang cauldron. Ano, sambit ng isang elder, si Bai He ay natalo, nang biglang mayroong bumulusok paitaas. Paano ito naging posible, sambit ni Bai He? Siya raw ay hindi makapaniwalang kahit na sa tulong ng Dishen Mountain at God Destroyer ay hindi niya pa rin magawang mablock ang atake ni Chen Baishuan. Nang biglang naging dambuhala na naman si Chen Fan, makikitang ang kanyang paa ay paparating na sa pagmumukha ni Bai He, yumanig ang buong lugar sa impact. Nagsalita si Chen Fan, nagsabing ito ay isa lamang mid-nascent soul warrior, para sa kanya ang patayin ito ay kasing dali lang ng pagbali sa leeg ng isang manok. Sinubukang mag-retaliate ni Bai He, hasambit ni Chen Fan, ang isang patabang tulad nito ay nag-struggle pa rin upang mabuhay. Maririnig ang pag-crack ng sumigaw si Bai He na ito at ang Chinese clan nito ay dapat lang na mamatay. Shen Baishuan, sigaw ng ilang members ng Dishen Mountain, bitawan daw nito si Bai He. Chen Baishuan, wag daw itong magmalabis, ngunit sumagot lang si Chen Fan na since ayaw ng Dishen Mountain na aminin ang kanilang pagkakamali, kung ganun sisiguruhin niya wrong ang sakit na idinulot ng mga ito sa Chinese clan ay ibabalik niya ng 1,000 ulit. Pinatay ng mga ito ang mga elders ng kanyang clan kaya dinurog niya ang mga warriors ng mga ito. Minasakar ang milyon-milyon sa kanyang mga kababayan, kaya ang Dishen Mountain ng mga ito ay gagawin niyang impyerno. Kill him, sigaw ng ilang mga members ng Dishen Mountain, sabay-sabay na sumugod. Sinabi ni Lord Zhao sa kanyang mga kasamahan na mag-retreat, habang sinabi naman ni Lord Gu na hindi na raw ligtas na patuloy pa silang manood sa laban. Hasambit ni Chen Fan, what a bunch ng mga annoying na langaw at uod, sinuntok ang isang member. Sumigaw ang iba na patayin si Chen Baishuan, magtulungan sila, at ganoon na nga ang ginawa nila. Hasambit ng ibang mga cultivators, si Chen Baishuan ay nakikipaglaban sa mga 20 hanggang 30 mga nascent soul warriors ng mag-isa habang sinasebdo si Warrior Bai He sa parehong pagkakataon. Sa ganito katinding laban, tiyak na na-exhaust na raw nito ang malaking bahagi ng kanyang energy. Sila raw ay hindi naniniwalang kaya pa nitong magpatuloy ng mas matagal pa. Nagpatuloy ang labanan, sumigaw ang isa na patayin ito, wala na raw itong ibubuga pa. Sinubukang kumawala ni Bai He nang biglang nag-cast ng kung anong spell si Chen Fan. Binabalak niya raw sanang sa Divine Master na ng Dishen Mountain gamitin ang atakeng ito, ngunit since ang mga ito ay naghahanap ng kamatayan, ipapatikim niya sa mga ito ang kanyang Divine Thunder, pinakawalan. Mapapansing lumipad palayo ang mga warriors ng Dishen Mountain. Ang atakeng ito ni Chen Fan na tinawag niyang Grade 6 Brutal Divine Thunder ay pumatag sa nahagap na bundok, naglaho ang lawa, at ang lahat ng mga nascent soul warriors ay nawala. Hasambit ni Chen Fan, isang splash lang ng kidlat, naglaho na ang mga ito. What a mystery, saad ni Lord Gu. Sinabi ni Xiao Mang na ang kanyang brother ay napakamakapangyarihan. Are you serious, dugtong ni Lord Zhao. Ano, ang kanilang master ay nagawang ma-eliminate ang mahigit sa 10 mga greater deities sa pamamagitan lang ng kasalukuyan niyang golden core, nang biglang mapapansin ang pagbukas ng isang portal sa itaas. Mula rito ay lumabas ang ilang mga members ng Dishen Mountain. Ito ay lubhang nakakatakot, sambit ng isa. Sinabi ng isa pa na buti na lang at ang dimension creating treasure na ito ay nag-activate sa kritikal na sandali. Mababakas ang paglamon ng puot sa pagmumukha ng Divine Master Chen Baishuan, saad niya deserve nitong mamatay, nagbigay ng utos na e-eliminate ito.
Sumugod ang mga nascent soul warriors, nag-release ng fire energy si Chen Fan. Ito na raw ang tamang oras upang gamitin niya ang mga treasures na nakuha niya mula sa mga greater deities at mga demonic marshals doon sa ancient demonic abyss. Inihagis niya ang sinasabi niyang mga treasures patungo sa mga nascent soul warriors, nagkaroon ng sunod-sunod na pagsabog. Shen Baekhyun, sigaw ng sect master ng Medicine God sect, kailangan daw nitong mamatay umatake. Hasambit ni Chen Fan, ito raw ay ang dapat na mamatay binigyan ng isang pektos. Nang bigla niyang mapansin ang isang phenomenal na sword formation, agad na umiwas Chen Baekhyun, sigaw ng Divine Master, sumugod, deserve daw nitong mamatay. Hasambit ni Baihee, gusto siya nitong patayin at e-eliminate ang Dishen Mountain. Shen Baekhyun, iyon daw ay imposible. Nakatanggap si Chen Fan ng sunod-sunod na atake mula sa mga nascent soul warriors at maging sa Divine Master, ngunit nagawa niyang tiisin ang lahat ng ito. Mababakas sa pagmumukha ng kanyang mga kasama ang pag-aalala nang biglang nag-perform ng hand sign si Chen Fan. 9 transformation immortal will bigkas niya, mararamdaman ang pressure habang kumakawala mula sa kanya ang katakot-takot na divine energy. Makikita ang reaksyon ng Divine Master. Napatanong kung ano ito, sumagot si Chen Fan na ito ay ang peak ng nascent soul. Ano, sambit ng dalawang elders, ito raw ba ay invincible? Ano, ito raw ba ang tunay na kapangyarihan ng nascent soul? Napasabi si Lord Gu na magmula nung makonquer niya ang Tianhuang, wala pa siyang nakikitang sinuman na mayroong lakas ng isang tunay na nascent soul. Ang mga cultivators ng Tianhuang ay grupo lamang ng mga peking nascent soul, ngunit ngayon, Baihee, sambit ni Chen Fan, gusto niya rong durugan ang puso nito at ialay sa kanilang namayapang elder muli sa kalangitan. Sumagot si Baihee na hindi siya nito mapapatay. Siya ang unang, gayunpaman tuluyan na siyang dinurog ni Chen Fan, na siyang nagpa-enrage sa Divine Master. Talagang ito raw ay nang ahas. Inangat ni Chen Fan ng kanyang paa. Chen Baekhyun, sigaw ng Divine Master, papatayin niya ito. Sumugod at ganoon din ang iba pa, na naging dahilan lang ng kanilang katapusan. Ni-retrieve ni Chen Fan ang core ng mga ito, nag-ascend patungo sa mga elders, nagpakawala ng Xinwu Immortal Fist. Sa kaliwa ay makikita ang larawan ng isang elder bago naganap ang sakuna. Nag-transform si Chen Fan, naging kunping, inatake ang iba pa. Greater Deity, pagmamakaawa ng isang elder, pakiusap, spare nito ang buhay niya ang Dragon Master at siya ay. Ngunit bigla siyang nilamon ni Chen Fan na ngayon ay nasa kanyang Xuanwu form, bumuga sa iba pang mga members ng Dishen Mountain. Agad na nag-transform sa isa niya pang anyo, binigyan ng isang slash ang isa pang elder, nakatakas ang kanyang core. Nagmakaawa Greater Deity, pakiusap, wag siya nitong patayin, siya raw ay walang kinalaman sa Dishen Mountain. Makikita ang reaksyon ng dalawang ito na mukhang nagmula sa ibang sekta. Nag-transform uli si Chen Fan, naging sparrow, inatake ang iba pa. Horrifying sambit ng isa, ito raw ay napaka-horrifying. Idinagdag ng isa na nagagawang mag-transform ni Chen Baekhyun bilang iba't ibang uri ng mga legendary beast, at bukod pa doon na master niya na ang bawat kapangyarihan ng mga beast na ito. Nag-transform na naman si Chen Fan, naging isang dambuhalang pulang unggoy, binunot ang isang bundok, inihagis patungo sa Divine Master. Hindi makapaniwala ang mga nakasaksi sa buong pangyayari, mukhang magkakaroon na raw ng bagong leader ang Tianhuang. Hindi makapaniwala si Greater Deity Jinghai na nagawang ma-eliminate ni Chen Baekhyun ang isang buong immortal sect gamit lang ang kapangyarihan ng kanyang golden core, habang napasabi naman si Shen Shi na tuluyan ng in-overturn ni Chen Baekhyun ang expectations para sa mga cultivators ng Tianhuang. Hinati ng Divine Master ang bundok na dumagan sa kanya. Chen Baekhyun, lalabanan niya raw ito hanggang kamatayan. Naghagis uli ng isa pang bundok si Chen Fan, hinati ito ng Divine Master gamit ang kanyang espada. Nagpalitan ang dalawa, at agad ring nag-disengage. Chen Baekhyun, saad ng Divine Master, umano'y ang Divine Sword niya na ito ay nirefine mismo ng Divine Deity. Walang sinuman sa kabuuan ng Tianhuang ang mayroong kakayahang pigilan ito, na titiyak niya rong ma-eliminate niya ito gamit ang espadang ito, nang bigla siyang pinabalik sa realidad ni Chen Fan gamit ang isang suntok. Napatanong ang Divine Master kung anong uri ng fist move ang ginamit nito, paano nito nagawang mablock ang kanyang legendary sword gamit lang ang physical na katawan. Ngunit sumigaw lang si Chen Fan na mamatay na ito, nagpakawala ng isa pang suntok. Imposible, sambit ng Divine Master sa kanyang pagkabigla, umatras. Paano raw nangyaring ang kamao nito ay mas matigas pa kaysa sa kanyang espada? Nagpakawala ng isa pang suntok si Chen Fan, sabay retrieve sa kanyang kasalukuyang anyo at nag-transform uli bilang isang phoenix.
May hinugot na kung anong pil ang Divine Master kinunsam sumigaw na magpatuloy sila, at ganoon na nga ang nangyari. Sa huling phase ng bakbakan ay nagawang mabigyan ng solid na patama ni Chen Fan ang Divine Master sinundan ng tuhod sa kamay diretso sa katawan, na siyang naging dahilan upang mabitawan ng Divine Master ang kanyang espada. Mararamdaman ang lakas ng impact ng pagbagsak, pagtila ng usok ay makikitang nasa talampakan na ni Chen Fan ang pagmumukha ng Divine Master. How dare you, sigaw ng Divine Master. Ang pangahas naman daw ng alipin na itong siya ay insultuhan. Ngunit nagtanong lang si Chen Fan kung sino ang tinatawag nitong alipin. Napasabi ang isang cultivator na ang Lord ng Dishen Mountain ay nirerespeto ng buong Tianhuang sa loob ng halos 100,000 taon, ngunit ngayon ito ay tinatapak-tapakan lang ng isang individual, not to mention dagdag ng isa ang individual pa raw na ito ay isang golden core lang na nagmula sa Chinese clan. Sumigaw ang Divine Master na pakawalan siya nito, tugon ni Chen Fan, ngunit binabalak niya rong durugan ang buong Dishen Mountain. Ancestor, sigaw ng Divine Master. Ancestor, iligtas siya nito. Bumulusok ang matinding energy mula sa isang partikular na bundok na siyang labis na ipinagtaka ng ibang mga cultivators na patanong kung ano ito, habang napatanong naman si Chen Fan kung ito ba ang old demon na umano'y nabubuhay pa rin ng pakubli hanggang sa mga araw na ito. Well, kung talagang ito raw ay nag-i-exist eliminate niya pa rin ito. Sa kalaliman ng Dishen Mountain ay mapag-aalamang sa nilalang pala na ito nanggaling yung pagbulusok ng divine energy. Ang nilalang na ito ay nagngangalang Mangya, nagtanong kung sino ang gumising sa kanya mula sa malalim na pagkakahimbing. Napasabi ang isang cultivator na mukhang ito raw ay si Warrior Mangya. Ito ay isang invincible warrior na nasa ilalim ng Treading Sky Divine Deity. Ito ay kilala sa pagiging ferocious, hindi na mabilang na mga sekta ang Minasakar nito, na siyang naging dahilan upang makuha niya ang title na The Executioner. Napatanong ang isa kung bakit bigla na lang lumabas ang matandang demon na ito pagkalipas ng 100,000 taon. Greater Deity Chen, sambit ni Shen Shi, mag-retreat na raw ito. Sinabi ni Greater Deity Jinghai na ngunit huli na para doon, ngayong bumalik na si Mangya ito na ang magiging katapusan ni Chen Baixuan. At lumabas na nga si Divine Deity Mangya. Seventh Lord of the Dishen Mountain, pasigaw na saad ng Divine Master sa Divine Deity. Siya raw ay ang incapable descendant nito na nagngangalang Mingyan. Pakiusap, tulungan daw siya nito sa pag-eliminate sa bastard na ito, bilang paghihiganti sa ginawa nitong pangahamak sa kanilang Dishen Mountain. Hasambit ni Deity Mangya kay Chen Fan, so ito raw pala ang gumambala sa kanya at nag-violate sa 10,000 taong authority ng kanilang Dishen Mountain. Well, ang salamangka raw na mayroon ito ay napakamakapangyarihan. Ang paraan ng Thao cultivation nito ay kumpleto. Ito ay hindi legacy ng Tianhuang. Hindi raw ba sabihin ito sa kanya? Ito raw ba ay isang cultivator na nagmula sa labas? Sumabat si Greater Deity Jinghai. Nagpakilala siya raw ay si Jinghai ng Reincarnation Heaven Sect. Siya raw ay nagpapaabot ng pagbati sa Divine Warrior. So sinasabi raw ba nitong si Chen Baixuan ay hindi nagmula sa Tianhuang? Exactly, tugon ni Deity Mangya. Ang salamangka na mayroon ito ay napakamakapangyarihan at nag-e-emit ng ancient aura. Ito ay nagmula sa isang Xinghai sect. Ay sisambit ng isang cultivator at idinagdag naman ng isa na kung ganun iyon daw ay ang makakapagpaliwanag sa katapangan ni Chen Baixuan. Ngunit sambit ni Greater Deity Jinghai, ngunit hindi raw ba't itong si Chen Baixuan ay nagmula sa Chinese clan? Kung ganun ang ibig sabihin daw ba nito mayroon pang ibang Chinese clan sa labas ng rehiyong ito? Hasambit ni Deity Mangya, so ito raw pala ay isang cultivator ng Chinese clan. Oo, tama, katugon ni Chen Fan. Siya raw ay nagmula sa Earth na kilala rin bilang mainland. Napasabi sa kanyang isip na pakiramdam niya nalalapit na siya sa katotohanan ngayon. So tugon ni Deity Mangya, so ito raw pala ay descendant ng mainland. No wonder na kaya nitong mag-breakthrough mula sa Tianhuang divine law restriction. Naaalala niya rong minsan niya nang sinundan ang Divine Deity Treading Sky sa isang digmaan sa mainland at personal niyang napatay ang isang Divine Deity na nagngangalang Jiang. Kahit na 100 taon na raw ang lumipas mula nung iyon ay mangyari ang adrenaline rush sa pagpatay sa isang genius ay napaka-awesome. Iyon ay isang unforgettable experience. Pagkatapos nun ay ibinilanggo niya ang descendant nito na nagngangalang Qi, at siya ay nagtanim ng restriction sa Chinese clan nito at ang dahilan nun ay upang i-prevent ang Chinese clan nito na makapag-produce uli ng isang divine deity, na siyang wawasak sa plano ng kanyang Dishen Mountain.
Ano sambit ng dalawa? So si Mang Ya raw pala ang dahilan ng pagbagsak ng Chinese clan, at sinabi naman ng isa pa na mukhang mayroon daw palang madilim na sekreto sa likod ng lahat ng ito. Napatiklop ng kamao si Chen Fan ay si So ang hatred daw pala ay nabuo na 100,000 taon sa nakaraan pa, sinabi ni Deity Mang Ya na ang potensyal nito ay talagang boundless, mukhang dapat daw pala ibinura niya na ang lahat ng mga Chinese sa mainland noon. Nabalot ng matinding puot si Chen Fan mula sa kanyang mga narinig nag-release ng matinding energy kailangan daw nitong mamatay. Pinatay ng Dishen Mountain ang divine deity ng kanyang clan binilanggo ang kanilang genius. Siya na si Chen Baixuan ay maghihiganti para sa Chinese clan sa araw na ito at kung maging ang divine deity Tredong Skyman ay buhay pa rin magpahanggang sa sandaling ito, papatayin niya rin ito at gagamitin ang dugo nito bilang alay sa kanyang mga ancestors sabay durog sa ulo ng Divine Master. Naglabas ng sandata si Deity Mang Ya hasambit ng ibang mga cultivators mukhang ito raw ay ang weapon of the law. Sinabi ni Chen Fan na ano naman kung mayroon itong weapon of the law maging ito ay papatayin niya rin. Nagcast ng kung anong art si Deity Mang Ya hasambit ni Greater Deity Jinghai ito raw ay ang law of the Netherworld, habang napatanong naman ng Grand Elder ng Reincarnation Heaven Sect kung ano ang law of the Netherworld. Sumagot si Greater Deity Jinghai na pagkatapos ng Golden Core ang isang cultivator ay nagiging isang Greater Deity. Ito ay na-enlighten sa paraan ng batas sa pagitan ng Heaven and Earth. Mayroong common na batas gaya na lang ng Wind, Fire, Thunder at iba pa, mayroon ding mga batas na gaya ng Mist, Ground Ascend at iba pa kahit na musika, chess, calligraphy at painting ay nagiging isa ring batas. Ang lahat ng bagay sa mundong ito ay mayroong sariling mga batas, at sariling paraan ng tao. Habang ang Netherworld naman spirit at reincarnation ay itinuturing na napaka-rare na type, ang kapangyarihan ng mga ito napaka-incredible at kahit pa ang isang nascent soul cultivator ay mawawalan ng alaala at ma-i-stuck sa cycle ng reincarnation magpakailanman once na ito ay ma-expose sa tubig na nagmula sa Netherworld. Thus Ramagasa na nga patungo kay Chen Fan ang tubig na nagmula sa Netherworld nagcast ng isang spell si Chen Fan nagsummon ng mga mod wall upang harangin ito hasambit ni Deity Mang Ya hindi pa raw siya tapos sabay cast ng isang spirit summoning skill hasambit ng ibang mga cultivators si Mang Ya raw ay nagsummon ng ghost na nagmula sa spirit realm. Chinese kid sigaw ni Deity Mang Ya gagamitin niya raw ang dugo at laman nito bilang alay sa mga ghost ng spirit realm at tuluyan nang lumabas ang ghost spirit. Nag-roar sinabihan si Chen Fan na ito ay mayroong aura ng legendary beast tiyak na ang dugo at laman daw nito ay napakasarap. Chinese kid sambit ni Deity Mang Ya nagsabing ang kapangyarihan ng isang ghost mula sa spirit realm ay higit na mas malakas pa kaysa sa nai-imagine nito gayunpaman. Nagtanong lang si Chen Fan kung ano ba ang espesyal sa isang ghost na nagmula sa spirit realm sabay summon ng isang demon. Mang Ya saad niya nagtanong kung ano ang tingin nito sa kanyang six-headed ancestor demon kumpara sa ghost na mayroon nito. Damn-it sigaw ng ghost Mang Ya siya raw ay minisled nito, ang taong ito raw ay descendant ng isang ancestor demon sinubukang sumibat, ngunit sinabi ng ancestor na huli na para dun hinawakan ang kamay, at pinagpupunit-punit. Mang Ya sigaw ni Chen Fan pinatay nito ang ancestor ng Chinese clan kaya wawasakin niya ang buong Dishen Mountain. Sumugod nagpalitan ang dalawa ilang sandali pa ay niretract na ni Chen Fan ang ancestor demon ipinirform ang chaotic hole technique habang netherworld reincarnation spell naman ang kay Deity Mang Ya, sabay na nagpakawala ang dalawa. Napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na hindi niya na ito kayang i-hold pa kailangang tapusin niya na agad ang laban na ito. Nang biglang nag-release ng isa pang teknik si Mang Ya na nagbigay ng sugat sa kanya sumugod si Chen Fan ipinirform ang Shattered Void ang first technique ng Immortal Thunder Blade ginamit ang second technique hanggang sa fourth, na siyang gumimbal kay Deity Mang Ya. Napasabi sa kanyang isip na hindi niya na kayang i-block ng mas matagal pa ang atake ng taong ito ang edad nito ay wala pa sa 500 taon kaya paanong nangyaring ganito kadaunting ang sword skills nito. Mang Ya sambit naman ni Chen Fan ito raw ay babagsak sa araw na ito ngunit sinabi lang ni Deity Mang Ya na i-eliminate niya ang genius na katulad nito upang bigyan ng kapayapaan ang Dishen Mountain sa hinaharap sabay baon ng sibat sa dibdib ni Chen Fan. Nagpalitan uli ang dalawa napatanong si Greater Deity Jinghai kung saan natutunan ng taong ito ang napakaraming impressive na divine abilities na ito talaga raw bang ito ay nagmula sa Chinese clan.
at idinagdag naman ng Grand Elder na ang mga divine abilities na ito ay successful na ibinabato ni Chen Baixuan na parabang ito ay isa lamang child's play. Nag-disengage ang dalawa. Nagtanong si Deity Mangya kung anong uri ng fist technique yung ginamit nito, bakit ang kanyang sibat at divine powers ay tila nagiging useless laban sa mga fist techniques nito. Sumagot si Chen Fan na ito ay tinatawag na Xinwu. Biglang may hinugot na bote si Deity Mangya, ininom ang laman, na siyang nagpabalik sa kanyang lakas. Hasambit ni Xiao Mang napatanong kung ano ito, sinabi ni Lord Gu na ito ay dugo ng isang divine god. No wonder na buhay pa rin ito pagkalipas ng 100,000 taon. Ito raw pala ay dumidepende sa dugo ng Treading Sky Divine Deity upang makasurvive, ngunit sinabi lang ni Chen Fan na ano naman kung mayroon itong dugo ng isang divine god. Dudurugin niya pa rin ito sa araw na ito. Sumugod nagpakawalan ng isang suntok sa pisngi ni Deity Mangya, na siyang naging dahilan upang ito ay mapaatras ng ilang talampakan. Napasabi sa kanyang isip na si Chen Baixuan ay napakalakas, hindi niya ito magawang masabdo at ang malala pa ang kanyang divine blood ay paubos na. May inilabas na artifact, mukhang kailangan niya na rong gamitin ngayon ang kanyang ultimate skill. Napatanong si Greater Deity kung ano ito. Hasambit ni Chen Fan, ito na ba ang Tianhuang Divine Law? Chinese kid, saad ni Deity Mangya, isang karangalan raw para rito na mamatay sa ilalim ng order ng isang divine deity. Inactivate ang artifact, nag-summon ng napakamakapangyarihang rune. Napasabi si Lord Gu na sa kabila ng pagiging incomplete sa tao ng Tianhuang at sa pagiging peke ng kapangyarihan ng Treading Sky Deity, ito pa rin ay higit na mas malakas kumpara sa isang nascent soul warrior. Though ito ay isa lamang rune, ito ay mayroong kakayahang isabdo ang isang nascent soul warrior at i-eliminate ang isang buong sect. Paano ito i-handle ni Greater Deity Chen? Hasambit ni Deity Mangya kay Chen Fan, ito raw ay tinatawag na ng Divine Deity, kaya kid, bakit hindi na lang daw ito mamatay? Pinagmasdan ni Chen Fan ang rune, nag-release ng Divine Energy, ngumisi at nagtanong kung sinusubukan ba siya nitong patayin gamit lang ang isang huwad na rune. Ginamit ang kapangyarihan ng kanyang 9 Transformation Immortal Will upang basagin ito. Nagkaroon ng matinding pagsabog, basag ang rune, tumagos ang atake patungo kay Deity Mangya na siyang ikinabigla nito, tumama ng direkta sa kanyang katawan, sumabog. Nagcast ng isa pang divine art si Chen Fan, ang 9 Devastating Divine Thunder. Pinakawalan at ilang sandali pa, ay nasa talampakan niya na si Deity Mangya. Ini-announce na sa araw na ito ay nagawa niyang Mayura-con si Mangya, kaya magmula sa araw na ito, ang Tianhuang ay wala na sa ilalim ng kontrol ng Dishen Mountain. Sa isang partikular na sekta, habang pinapanood ang nangyayaring battle gamit ang isang artifact, ay napasabi ang isang master na ang buong akala niya ay naghuhukay lang ng sarili niyang libingan si Chen Baixuan. At ganoon din ang sinabi ng isa pa, habang sinabi naman ng Grand Elder na ang akala niya ay puro kay abangan lang si Chen Baixuan at hindi nito naiintindihan ang lakas na mayroon ang Dishen Mountain. Sa Guhua City naman ay sinabi ng isa na sa umpisa ay sila raw ay umaasa lang na magiging pasensyoso si Greater Deity Chen at pagbayarin ng dahan-dahan ang Dishen Mountain, ngunit ngayon, sino raw ba ang mag-aakalang magagawa nitong masupil ng mag-isa ang Dishen Mountain? Ito raw ay invincible sa kabuuan ng Tianhuang. Ano sambit ni Greater Deity Jinghai, mukhang ang Dishen Mountain ay tuluyan ng bumagsak. Mayroong bagong ruler ng Tianhuang ang umusbong at ang pangalan nito ay Chen Baixuan. Napasigaw si Deity Mangya, siya raw ay hindi naniniwala rito. Paano siya natalo sa isang bata na nagmula sa Chinese clan? Paano ito naging posible? Ngunit sinabi lang ni Chen Fan na ngayon ang tanging magagawa na lang nito ay ang pagmasdan kung papaano niya papatagan ang Dishen Mountain at iwa-wipe out ang lahat ng kanilang mga kasapi. Sa ganoong paraan niya lang maipaghihiganti ang kanyang clan. Sabay diin sa dibdib ni Deity Mangya, inilabas ang kanyang special gourd at summon sa Gengshing Sword Formation, sinimulang slaughter ang mga members ng Dishen Mountain. Ito ay para sa blood feud 10,000 taon na ang nakararaan. Para sa injustice na ginawa ng Dishen Mountain kay Greater Deity Chi ilang libong taon na ang nakararaan, at sa dugo ng mga elders ng Chinese clan na inutang ng mga ito sa nakaraang ilang buwan. Ang lahat ng iyon ay binilang niya gamit ang kanyang espada. Mga ancestors ng Dishen Mountain, desperadong sigaw ng isa, talaga raw bang hahayaan lang ng mga ito ang demonyong ito na patayin silang lahat dito at hamakin ang Dishen Mountain? At mula nga sa Dishen Mountain mismo ay mayroong lumabas na ilang individual.
Hasambit ni Chen Fan dagdag na mga undying devil si Mang Ya raw ay nasa talampakan niya na iniisip pa rin daw ba ng mga ito na magkakaroon sila ng comeback, mapag-aalamang ang mga ito pala ay ang dating mga masters ng Dishen Mountain. Ipinirform ng isa ang Dishen Mountain Killing Formation ngunit binasag lang ito ni Chen Fan gamit ang isang kamay sumugod, napasabi sa kanyang isip na kahit ito ay maging dahilan pa upang hindi siya maka-breakthrough patungo sa Nascent Soul sa susunod na ilang taon kailangan niya itong gawin kailangan niyang wasakin ang Dishen Mountain sa araw na ito at kumpletuhin ang kanyang sinumpaang pangako, ang 10,000-year feud ay tatapusin niya sa araw na ito dito mismo sa lugar na ito. Isa-isa niyang winasak ang mga dating masters nagpatuloy hanggang sa siya ay mapaubo na ng dugo nagcast ng isang technique Cinnamon ang putol na espada ni Greater Deity Chitian sumugod binigyan ng isang sword slash ang isang master na siyang naging tiket nito patungong impyerno, napatanong ang isa kung anong uri ng sword technique ito. Ipinaliwanag saglit ni Chen Fan ang patungkol dito sabay angat sa putol na espada ito raw ay para kay Greater Deity Chi. Thus ang pangyayaring ito ay tiyak na magmamarka sa kasaysayan ng Tianhuang, bilang araw ng pagbagsak ng mga immortals, at araw kung kailan ang Dishen Mountain na isang immortal sect, ay winasak ng iisang individual from top to bottom. Ilang sandali pa ay hinigop ni Chen Fan patungo sa kanyang spatial gourd ang lahat ng mga treasures ng Dishen Mountain. Humakbang pabalik kay Deity Mang Ya nagsabing sinabi niyang papatagan niya ang Dishen Mountain nito siya ay hindi nagbibiro. Ngunit sumagot lang si Deity Mang Ya na kung hindi lang dinala ng Divine Sun Shenxi ang kanilang mga spirit treasures at spirit formation hindi ito makakapagyabang ng ganito ngayon, o tugon ni Chen Fan so mayroon daw palang Divine Sun ang kanilang Dishen Mountain. Hahatugon ni Deity Mang Ya ang Divine Sun Shenzi raw ay ang direct descendant ng Divine Deity ito ay napaka-talented, kung hindi lang dahil sa great opportunity 10,000 years ago pa nito naabot ang divine level. Hasambit ni Chen Fan anak ng Treading Sky Divine Deity sabay kwelyo kay Deity Mang Ya napasabi sa kanyang isip na habang tumataas ang cultivation level ng isang cultivator pahirap din ng pahirap upang ito ay magkaanak, gayunpaman kapag nangyaring sa kabila ng lahat ito ay nagkaanak ang magiging anak nito ay magiging napaka-gifted. Tinanong niya si Deity Mang Ya kung ano ang pangalan nito at nasaan ito ngayon, hahatugon ni Deity Mang Ya ano gusto nitong malaman. Pues mangarap daw ito na siya namang nagpa-trigger kay Chen Fan tuluyan ng inihatid si Deity Mang Ya sa kanyang katapusan ngunit sa hindi inaasahan, mukhang hindi pa pala tuluyang inubos ni Chen Fan ang mga members ng Dishen Mountain. Sabihin mo sakin sambit niya sa isa, nasaan ang Shenzi ng Dishen Mountain? Greater Deity Chen saad ng matanda ang Shenzi raw na si Mingyang ay umalis mga 2 o 3 taon na ang nakararaan dinala nito ang karamihan sa kanilang mga spirit treasures at formations, isang malaking grupo ng mga warriors ang sumama sa kanya patungo sa isang galaxy na nasa kalaliman ng star sky para sa great opportunity. Greater Deity siya raw ay isa lamang low status na member kaya ito lang ang alam niyang impormasyon, pakiusap patawarin siya nito. Napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na hindi raw ba kaya na ang mga iyon ay tumungo sa Earth, humarap sa mga natitirang members ng Dishen Mountain ang mga ito raw ay magiging alipin ng Chinese clan, muling makakamtan ng mga ito ang kanilang kalayaan pagkalipas ng 10,000 taon na agad namang sinang-ayunan ng mga ito. Idinagdag na ang kaluluwa ng mga ito ay gagawin niyang tablet, at ang sino man na magmamay-ari sa soul tablet nila sa hinaharap ay ang siyang kanilang magiging master. Sumagot ang mga ito na hindi nila di-disobey ang mga utos ng Greater Deity, at ini-announce ni Chen Fan na magmula sa araw na ito ang buong Dishen Mountain ay magiging pag-aari na ng Chinese clan at ang buong Central Realm ay sasailalim sa kanilang pamumuno. Sa ngayon ay isasarado muna nila pansamantala ang Dishen Mountain para sa reconstruction kaya yung lahat ng mga naka-offend sa Chinese clan ay kailangang tumungo rito sa Dishen Mountain upang humingi ng kapatawaran bago pa man nila ito tuluyang i-reopen dahil kung hindi, papatagan niya ang sekta at clan ng mga ito. Ilang sandali pa ay sinabi niya sa mga natitirang members ng Dishen Mountain na hanapan siya ng mga ito ng tahimik at mapayapang lugar. Gusto niyang tumungo sa kanyang seclusive cultivation at bukod pa doon, i-release ng mga ito si Elder Zai at yung iba pa ngayon din. Thus ang hindi kapani-paniwalang kaganapang nangyari sa Dishen Mountain ay kumalat na sa buong Tianhuang, nagbunyi ang mga Chinese ng Guhua Town.
Bilis sigaw ng isa, kailangang ihatid daw nila agad ang magandang balitang ito sa kanilang mga ancestor sa Ancestral Temple, dalhin ang lahat ng mga gifted juniors habang ang natitirang elders naman, dalhin ng mga ito ang mga guards patungo sa Central Divine Realm ngayon din upang protektahan si Greater Deity Chen na kakatapos lang sa isang napakalaking battle. Mula doon ay isa-isa nang nagsitungo ang ilang mga clan sa Dishen Mountain upang humingi ng kapatawaran at maging ang Wu family ay pumunta rin at pag-uwi nila sa kanilang residence. Biso Qingyan saad ni Patriarch Wu ang future daw ng kanilang family ngayon ay nakadepende na sa mga ito. Si Greater Deity Chen ay isang nostalgic na tao, kaya ang mga ito raw ay maging napaka-close kay Greater Deity Chen hanggat maaari. Maraming mga families ang nakatutok ang mata kay Greater Deity Chen kaya magsumikap raw ang mga ito. Ancestor pagtataka ni Miss Wu nagtanong kung ano ang pinagsasasabi nito, siya raw ay grateful lang kay Greater Deity Chen. Ancestor dagdag ni Miss Wu biso si Greater Deity Chen raw ngayon ay nasa pinakatuktok na kaya paano naman daw ba yun magiging interested sa kanila, at tiyak na ganoon din sa mga celestial maidens ng ibang mga families. Hahatugon ni Patriarch Wu kung ganun mukhang siya raw pala ay nag-o-overthink lang sabay snap agad na lumitaw ang ilang mga servants, pinalibutan at ginitgit ang dalawa. Ancestor ano ito pasigaw na tanong ng dalawa, napasabi si Patriarch Wu sa kanyang isip na kailangan nilang turuan ng ilang mga necessary skills ang magkapatid na ito just in case. Sa Zeyuan Planet naman partikular sa Luowu Sect ay makikita ang tatlong individual na ito. Ano sa tingin nyo tanong ng isa? Sumagot ang isang master na talagang ito ay unexpected ang powerful na Dishen Mountain ay nagawang mapatag ng isang hamak lang na Golden Core Cultivator, malamang na ang Chen Bixuan daw na ito ay nagmula sa isang malaking sekta na nasa kalaliman ng galaxy. Nagtanong ang isa kung paano naman ang kanilang Luowu sect ang Shenzi ng Dishen Mountain na si Mingyang ay kinuha ang kanilang fourth brother at ang iba dinala patungo sa Middle Earth. Senior o sisa ng isa, sumagot ang senior na ituturing nila ito bilang sariling desisyon ng kanilang fourth junior brother, ito lang ang kailangang mag-bear sa lahat ng consequence. Ang kanilang Luowu sect ay walang kinalaman at hindi makikialam patungkol sa bagay na ito. Thus sa sandaling ito si Chen Fan ay hindi na lang kilala sa Tianhuang, ang kanyang pangalan ay unti-unti na ring naririnig sa ibang mga malalaking galaxies.